Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Kumusta na po ang ating pagkakapi sa umagang ito? At sana'y nainitan na po ang ating mga tiyan. Open your Bible with me in the book of Numbers. Aklat ng mga bilang po, chapter 14, verses 1 hanggang 5. Tapos tatalon po tayo sa 26 hanggang 27, no? Aklat po ng mga bilang, Numbers, chapter 14, verses 1 hanggang 5. Ito pa kasabi ng salita ng ating Panginoon. Ang buong bayan ng Israel ay nalungkot at magdamag na nanangis. Nagbulungan sila laban kina Moses at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang mamatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang kaysa patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh, at bihagin ang ating asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik. Sina Moses at Aaron ay nagpatirapa na nakikita ng buong bayan. Verse 26 to 27. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasabi ko. Buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Yan. At narinig po natin ngayon yung pagrereklamo po ng mga Israelita patungkol po sa kanilang flight sa Israel, sa wilderness from Egypt going to the promised land. Nung pinalaya sila ng Panginoon mula sa Ehipto, dinala sila ni Moses, habang nasa ilang sila, habang nasa wilderness, panay sila reklamo. Ito po napapansin ko. Ang mga Israelitang ito ay madalas nagrereklamo at tinutuon ng kanilang daliri doon kay Moses. Panay sila turo ng turo kay Moses. Ikaw kasi Moses, ikaw kasi Moses, pati si Aaron. Bilang isang leader, napakasakit po na ikaw ang sisihin sa mga pangyayari. Nangyari din po ito kay David, nang siya ay sinisi ng kanyang mga tauhan, nung ang kanilang village po ay sinunog ng mga kaaway at ginawang alipin ang kanilang, ginawang bihag ang kanilang mga anak at asawa. Napakasakit po sa isang leader na ikaw ang sisihin sa lahat ng bagay. Subalit, tandaan na po natin na kung tayo din po ang sisisihin, hindi po madali yon, no? Kung may nagrereklamo sa atin, hindi po madali yon. Kaya po, ang advice po sa atin ng Bible, sa aklat po ng Philippians chapter 2 verse 14, do all things without complaining and disputing. Gawin ang lahat ng bagay ng walang pagrereklamo. Paano yan, Pastor? Mahirap yan eh. May araw talaga magrereklamo eh. Yes. Tulad sa mga Israelita, reklamo sila ng reklamo. Pinakain na sila ng Diyos, binigyan na sila ng pangangailangan, reklamo pa rin sila ng reklamo. Nung walang tubig, Moses, walang tubig. Reklamo. Nung gusto silang kumain ng karne, Moses, gusto na namin kumain ng karne. Binigyan ng karne. Nung wala silang makain sa ilang, Moses, gusto namin kumain ng something. Mana, binigyan ng pagkain mula sa langit. Nung hindi na makayanan yung immune system nila, gusto pang kumain ng mas masarap na pagkain, naghanap naman ng pagkain, yun, pinadalhan ng Diyos ng pugo. So kung titignan natin, panay sila reklamo. Ang problema hindi yung resources ng Lord. Hindi yung supply ng Panginoon, kasi ang supply ng Panginoon kailanman hindi mauubos. Pero panay pa rin reklamo. Ganun ba tayo minsan? Pagdating ng sweldo, ano pa ito? Kunti naman na sweldo. Pasalamat po tayo, may sweldo. Tama po ba? Ano ba ito? Hingi ng hingi. Buti nga, tayo yung hinihingian. Hindi tayo yung humihingi. Tama po ba? May mga panahon po sa buhay natin na tayo po'y panay reklamo. At minsan, ang nasasaktan po higit sa lahat, hindi ang taong nirereklamuhan natin, kundi ang Diyos mismo. Bakit? Ibig bang sabihin,
kinakapos ng supply ang ating Panginoon? Ibig ba sabihin, anak, hindi pala totoo yung sinabi ko sa inyong, I will supply all your needs according to my riches and glory? The moment po na tayo nagrereklamo sa sweldo natin, the moment tayo nagrereklamo sa weather, the moment tayo nagrereklamo, ano ba to, snow na naman, ano ba to, ang lamig naman, ano ba to, summer na naman, ang init. Hindi tayo nagrereklamo sa tao, nagrereklamo tayo sa Diyos. The question is, sino ba ang nasasaktan pag tayo nagrereklamo? Mabigat po na tanong iyan. Kung tayo po ay nasasaktan kung ang ating mga anak nagrereklamo sa atin, gaano pa kaya ang ating amang nasa langit? But I challenge you, start the day with praise, not with complaint. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod para po sa ating biblical truth. Ito po, may story po kasi dito sa Kansas, no, isang pastor, namimigay daw siya ng bracelet, almost 1 million bracelet, to remind everyone that they don't have to complain. At ang challenge ay simple lang po, for 21 days, huwag mag-complain. And this is also my challenge for you. Magbilang po kayo, for 21 days starting today, huwag daw kayong mag-complain, no? Starting today, never complain. So kung meron kayong mga notebook, sulat nyo po dyan sa notebook ninyo that starting today, March, ano bang pitsa ngayon? March 3, I will not complain for 21 days. Kaya ba yan? Kung hindi ka magko-complain, yan, maganda yan. Kasi yan po yung topic natin this morning. Complain. For 21 days po, magbilang kayo at tingnan niyo ang kaibahan na magagawa sa buhay ninyo. Sanabi sa atin ng Pilipos, di po ba? Do all things without complaining and disputing. Bakit? Complaining makes the task harder. Lalo pong humihirap yung task, yung trabaho natin pag panay tayo reklamo. When we are complaining, we are not complaining to someone but to God. When the weather is not cold, just maintain an attitude of thanksgiving. When the traffic is so heavy, then enjoy the travel. Ganun lang kasimple. God's promise will be hindered by our complainings. Ang promise ng Lord sa Israel, yung promise lang, tama po ba? But, because of their complaining, their murmurings, hindi nila natanggap yung promise na pinagkaloob sa kanila ng Lord. Bakit? Panay-reklamo. Baka may mga promises ang Lord sa iyo na hindi mo na natatanggap dahil panay ka reklamo. Pastor, mahirap talaga ganun eh. Meron talaga mga pangyayaring ganun. Maaaring sabihin niyo po sa akin yan. Simple lang po ang gawin natin. The moment na dumating sa kaisipan natin yung complaint, start to praise. So how can we learn to develop a non-complaining positive attitude that will please the Lord? Meron pong binanggit dito ang ating Our Daily Bread, no? Sinabi niya rito, 3 lang po ito. Bilisan ko po, no? Una po is by disciplining our thoughts. Romans 12 verse 2. We need to meditate on the scripture and remember our blessing. Instead of murmurings, remember our blessing. Okay po ba yun? So discipline our thoughts. Romans chapter 12 verse 2. Number 2, by confessing our critical spirit and committing ourselves to obedience each time we fail. So, i-confess natin, Lord, patawarin mo ako sa aking pagko-complain. Give it to the Lord. Confess your faults unto the Lord. Ibigay natin sa Panginoon. Number 4, by enlisting God's help and the help of others, the Spirit will empower us as we depend on Him. John chapter 14 verse 26. Ibig sabihin natin, there's the help of God. Ilagay natin yung tulong ng Panginoon. I-recognize natin yung tulong na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. In that way, mga kapatid, we can learn, we can live the life without complaining. A complaining Christian is a contradiction in terms. Before I will end, there's a story about this monk, no? Na sinabi na, ang monk daw na ito, reklamador daw. Reklamo ng reklamo. So, pinadala siya sa isang area na wala siyang pwedeng kausapin para hindi na siya makapagreklamo. Binigyan lang siya ng 3 taon para makarecover
So every year, 2 words lang pwede niyang sabihin. 2 words. First year, no? Pinuntahan siya doon, hinatda ng pagkain at tinanong, anong masasabi mo? Only 2 words, hindi ka na pwedeng magsabi ng marami. Sabi niya, bad food. Next year naman, pangalawang taon, tinanong naman siya, anong pwede mo sabihin? Sabi niya, hard bed. No, matigas daw yung higaan. Third year, tinanong na siya, anong masasabi mo siya? I quit. No, kung titignan niyo po, 3 word lang yun. But all of them are complain. Bad food, hard bed, I quit. Which is all negative. So, hindi porke marami o kukunti lang word natin. But if our heart is complain ng complain, yun po ang mangyayari sa atin. Kahit maiksi pa lang yung word, it will cause us to complain every moment of the day. Lahat ng bagay, nirereklamo natin. My challenge is so simple. My challenge is for you to start the day with praise. Praise po, pagpupuri, and not complain. This morning, I want to challenge you. There are greater blessings in your life that you have to praise the Lord. There are a lot of good things that is happening in your life compared to those things na mahihirap po. Just start to praise His name and never complain. God bless po.